Napansin mo ba na kapag mas seryoso ka, mas sila ang naglalaro? Kapag ikaw ang todo effort, sila ang malamig. Baka hindi puso ang kailangan mong ayusin, kundi ang mindset mo. Kapag nanliligaw ka, ginagawa mo ang lahat. Nagpaparamdam araw-araw, nagpapatawa, nagbibigay ng regalo, nagiging available lagi kapag kailangan nila. Pero pagkatapos ng lahat ng yon, bigla ka na lang hindi kinakausap. O di kaya may sasabihin siyang, sorry, hindi pa ako ready. Tapos ikaw, tulala. Wala kang masabi. Kundi, bakit lagi na lang ako? Kung minsan, napapatanong ka na rin. Bakit parang kapag mas gusto ko, mas nawawala sila? Ito ang madalas na cycle. Gusto mo lang naman magmahal ng totoo pero nagiging parang emotional slave ka. Lagi kang nangangapa, umaasa at nag-a-adjust. Ang problema, wala kang inner compass. Wala kang paninindigang galing sa sarili mo. Sa tuwing may gusto kang babae, o kahit lalaki, parang wala ka ng ibang iniisip. Nagiging sentro ng mundo mo ang isang tao na hindi mo pa naman tunay na kilala. Lahat ng desisyon mo nakasentro sa kanya. Pupunta ka lang sa gym kasi baka makita ka niya. Magpo-post ka ng story para mapansin ka. Hindi ka makatulog kasi scene lang ang chat mo. Kapag sinagot ka, sobra kang saya. Pero kapag wala kang narinig, parang gumuho ang mundo mo. Tanong, ito ba ang klase ng pagmamahal na gusto mong danasin buong buhay mo? Kapag ganito ka, hindi na pagmamahal ang umiiral, kundi attachment, neediness at emotional instability. Dito papasok ang konsepto ng Stoicism. Ang Stoicism ay isang ancient philosophy mula sa mga tulad ni Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca. Ang pangunahing tanong nito, paano ako magiging kalmado, matatag, at disiplinado sa mundong puno ng uncertainty? At alam mo bang pwedeng-pwede itong i-apply sa panliligaw? Dichotomy of control. Sa Stoicism, laging tinatanong, ano ang kontrolado ko? At ano ang hindi? Sa panliligaw, kontrolado mo kung gaano ka kadesente makitungo. Kontrolado mo kung paano ka magsalita. Kontrolado mo kung anong version ng sarili mo ang ihaharap mo. Pero, hindi mo kontrolado kung magugustuhan ka niya. Hindi mo kontrolado kung kailan siya magre-reply. Hindi mo kontrolado kung ready siya sa relationship. Kapag inalala mo ang hindi mo kontrolado, nagkakaroon ka ng anxiety. Pero kapag tinanggap mong hindi lahat ng bagay ay para sa'yo, doon ka nagkakaroon ng peace, preferred indifference. Sabi ni Epictetus, some things are preferable but not necessary. Gusto mong magkaroon ng girlfriend-boyfriend? Ayos lang. Pero hindi mo ito kailangan para maging buo ka. Hindi ka magiging mas mababa kung hindi ka piliin. At hindi ka magiging mas mataas kung sagutin ka. Relationship ay bonus, hindi mission. Kapag ganito ka mag-isip, hindi ka mag-overthink. Hindi ka kakabahan kapag nagte-text. Hindi ka matatakot na baka hindi ka gusto. Dahil ang halaga mo, nanggagaling sa sarili mo. Isipin mo ang dalawang lalaki. Lalaking driven by emotions. Nagmamadali. Konting scene lang, parang end of the world. Mahilig sa grand gestures kahit hindi pa sila. Magkukwento ng lungkot kapag hindi pinansin. Nakadepende ang self-worth niya sa sagot ng babae. Lalaking stoic sa panliligaw. Chill pero consistent. May sariling buhay, career, gym, hobbies, pamilya. Nagbibigay ng effort pero hindi overkill. Hindi nai-insecure sa silence. Alam niyang kapag hindi siya pinili, hindi siya nabawasan. Anong lalaki ang pipiliin mo kung ikaw ang babae? Yung emotionally dependent? O yung self-controlled, calm and composed? Ito ang magic ng Stoicism. Hindi ka nawawalan ng emosyon, pero natututo kang huwag nitong hayaang sirain ang paninindigan mo. Handa ka bang pumasok sa panliligaw na hindi ka lalamunin ng emosyon? Handa ka bang kontrolin ang sarili mo, sa halip na kontrolin ang babae? Sobrang effort ka, pero parang wala lang sa kanya? Baka hindi effort ang kulang. Baka boundaries ang wala. Lahat binigay mo na, good morning text, food delivery sa bahay. Nagpaparamdam sa tuwing malungkot siya. Kahit gabing-gabi na, handa kang makinig sa drama niya. Pero habang tumatagal, parang lalo siyang lumalayo. Ang masakit pa, minsan sasabihin pa niya, ang bait mo, pero sorry, hindi ko talaga maramdaman. Tapos ikaw mapapatanong, ano pa bang kulang? Hindi ba sapat ang kabaitan ko? Kapag sobra kang attached, nawawala ang sarili mong center. Narito ang mga senyales na hindi na healthy ang panliligaw mo. Hindi ka makatulog kapag scene lang. Nag-a-adjust ka sa lahat kahit hindi ka naman komportable. Lahat ng oras mo nakarevolve sa kanya. Takot kang magkamali, baka mawalan ka ng chance. Pakiramdam mo may utang siya sa'yo dahil sa effort mo.
Ang panliligaw ay nagiging pagmamakaawa. Hindi na ito offer of love, kundi plea for validation. Tanong, paano ka igagalang kung ikaw mismo wala ka ng galang sa sarili mong limits? Sa Stoicism, ang pinakamahalagang principle ay control what you can, let go of what you can't. Premeditatio malorum. Ang tawag dito ay preparation sa pinakamasamang pwedeng mangyari. Bago ka mag-message, itanong mo sa sarili mo, paano kung hindi siya mag-reply? Paano kung hindi niya ma-appreciate? Paano kung hindi niya ako piliin? Kapag ready ka sa pain, hindi ka masyadong masasaktan. Hindi ka umaasa sa resulta. Inaayos mo lang ang sarili mong pagkilos. Stoic quote, "He is a wise man who prepares for disappointment while still doing his best." Negative visualization. Isipin mong hindi ka niya sinagot. Isipin mong hindi siya nagpakita ng interest. Tapos tanungin mo, buhay pa ba ako? Kumakain pa rin ba ako ng 3 beses? May mga taong nagmamahal pa rin ba sa akin? Pamilya, kaibigan, sarili ko? Makikita mong hindi pala siya ang mundo mo. Kapag ginawa mo ito araw-araw, hindi ka basta-basta babagsak. Detachment from outcome. Gawin mo ang best mo pero huwag kang magpakulong sa resulta. Sa halip na, sana sagutin niya ako, gawin mong, gagawin ko to dahil gusto kong magpakatotoo, hindi dahil gusto kong mapansin. Kapag wala kang attachment sa resulta, mas relaxed ka, mas confident, mas totoo. Example, the emotional guy. Nagpapadala ng pagkain araw-araw. Parating nagpo-post tungkol sa kanya. Nagbabanta ng hindi na ako magpaparamdam kapag di siya pinansin. Umiiyak kapag hindi napansin. Resulta? Lumalayo ang babae. Bakit? Nakaka-pressure, nakaka-drain, nakaka-turn off. Example, the stoic man. Magalang, clear sa intentions. Nagpaparamdam pero hindi demanding. Nagbibigay pero hindi nag-e-expect ng kapalit. May sariling mundo, work, hobbies, friends. Resulta? Mas interesado ang babae. Mas naa-attract siya sa composure. Real talk. Hindi effort ang hinahanap ng babae, kundi presence, paninindigan, at emotional strength. Stoic exercises para sa'yo ngayon. Journaling prompt tonight. Ano ang bagay na pinaghirapan ko sa panliligaw na hindi ko kontrolado ang resulta? Anong emosyon ang gusto kong i-let go para maging payapa ako? Mindset check tuwing umaga. Gagawin ko ang tama, pero hindi ako magiging alipin ng resulta. Lalaki ako ng prinsipyo, hindi ng pagmamakaawa. 1-week challenge. Pagpatuloy ang iyong panliligaw, pero bawasan ang mga over-effort. I-test kung anong pakiramdam na hindi sobrang attached. Pumili ka. Gusto mo bang magpatuloy sa cycle ng overgiving, overthinking, and overhurting? O gusto mong magbago? Kapag hindi ka marunong magpakita ng interes, nang may dignidad, magmumukha kang desperado. Pero kapag kalmado ka, mas nagiging kaakit-akit ka. Marami ang natatakot sa pag-approach sa personal, pag-hi sa babae sa chat, usas ng diretsuhan, pagiging totoo habang kinikilala ang gusto nila. Madalas ganito ang nangyayari. Overthinking bago mag-send ng message. Binubura at pinabalik ang sinulat. Naghihintay ng hours or days para sa reply. Kapag nakita sa personal, hindi makatingin sa mata. Umaasa na siya na lang ang gumawa ng move. Tanong, kung gusto mo siya, pero hindi mo kayang ipakita ng kalmado at matino, sino ang matatalo? Kapag walang stoic mindset, halata sa kilos ang kaba. May pagka-people pleaser. Laging naghahanap ng approval. Sa tone of voice ang insecurity. Hindi makasabay sa normal na usapan. Ang babaeng nakakausap mo, mararamdaman niya yan. Hindi mo man sabihin, mababasang kulang ka sa self-confidence at internal control. At ito ang masakit. Kapag naramdaman niyang wala kang paninindigan, mawawala ang respeto. Walang attraction kung walang tension. Walang tension kung wala kang presence. At walang presence kung wala kang inner stability. Train the mind first, not the script. Hindi mo kailangang maging witty o funny. Ang una mong kailangang gawin, linawin ang intensyon mo. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Kapag lumapit ka sa isang babae, hindi para i-please siya kundi kilalanin siya. Hindi para makuha ang atensyon niya, kundi mag-offer ng presence mo. Use calm, direct, and honest energy. Sa chat or in person. "Hi, I noticed something about you. You seem interesting. Okay lang ba kung makipagkwentuhan?" Simple, walang pressure, clear. Hindi ka nagsasayang ng salita para magpa-cute.
Hindi ka rin takot kung di siya interesado dahil stoic ka. Kontrol mo ang sarili mo, hindi siya. Be comfortable with silence. Minsan, uncomfortable ang usapan. Minsan, wala siyang reply agad. Ang stoic, kalmado, hindi reactive. Hindi mo kailangan sabayan ang takot ng katahimikan. Minsan, ang pagiging tahimik mo ay tanda ng confidence. Gamitin ang 4 stoic virtues sa pakikipag-usap. Prudence, maging mahinahon at maingat sa sinasabi. Hindi kailangan lahat ng banat ipasok. Piliin mo ang may laman. Piliin mong hindi magmukhang pilit. Fortitude, huwag matakot sa awkward moment o rejection. Walang takot dahil kaya mong tumanggap ng sagot, ano man yun. Justice, respetuhin siya bilang tao, hindi trophy. Makipag-usap ka para makilala siya, hindi para makuha lang siya. Temperance, ibalanse ang energy. Hindi mo kailangan maging sobrang intense. Baka kasi nakakapanliit na o nakaka-turn off na. Example, the insecure guy. Chat ng chat kahit walang reply. Parating may, tuwing hindi sinagot agad. Nahihiya tuwing kaharap. Hindi makatingin sa mata. Nagsasalita ng mabilis at barubal sa takot na mapahiya. Resulta, mukhang hindi niya alam ang ginagawa niya. Walang tension. Walang respeto. Example, the stoic conversationalist. Nag-message ng simple pero malinaw. May sariling schedule. Hindi nagmamadali. May sense of humor pero hindi trying hard. Nagbabahagi pero marunong makinig. Nakakatitig habang nakangiti. Relaxed. Resulta, nakakagaan kausap kahit di pa siya sigurado, napapaisip siya. Ibanto, hindi siya tulad ng iba. Practical stoic exercises sa communication. Dialogue practice. Daily. Tanong sa sarili, paano ko siya kakausapin kung hindi ko iisipin ang resulta? Noong version ko na pinaka-authentic pero grounded. Example lines. Hay, wala lang. Gusto ko lang sabihin na ang kalmado mo. Nakakahawa. May sense ka kausap. Anong huling bagay na pinagkaabalahan mong seryoso? Evening reflection prompt. Ano ang sinabi ko ngayon na totoo sa akin? Nagpakita ba ako ng presence at respeto? O sumipsip lang ako? Nasunod ko ba ang virtues ng stoicism ngayong araw? Ngayong natutunan mo kung paano makipag-usap gamit ang stoic mindset, gusto kitang hamunin. Bago ka muli mag-chat o lumapit sa gusto mo, gawin mo muna ang stoic check. Clear ba ang intention ko? Kalmado ba ako kahit hindi niya ako gusto? Magiging buo pa rin ba ako kahit hindi siya sumagot? Kung oo ang sagot mo, ready ka na sa next level. Ginawa mo na lahat. Nagpakumbaba ka, naghintay ka, nagmahal ka. Pero sa huli, hindi ikaw ang pinili. Tanong, dapat ka bang masira? O dapat ka bang tumayo? Hindi ka naman demanding. Hindi ka rin naman bastos. Genuine ang feelings mo. Walang halong laro. Pero kahit anong effort mo, iba ang pinili niya. O mas malala, hindi ka man lang binigyan ng pagkakataon. Ngayon, nandyan ka. Tahimik. Hindi makakain. Hindi makatulog. Iniiwasan ang mga lugar na may alaala nyo. Bakit? Dahil kahit hindi kayo naging kayo, parang nawalan ka pa rin. Kitsu ang pinakamasakit sa lahat. Wala kayong label, pero ramdam mong nawalan ka. Wala kang kontrata pero para kang iniwan. Kasi ang tunay na sugat, hindi laging galing sa breakup. Minsan, galing yan sa sariling expectations na hindi mo nabitawan. Mga karaniwang nararamdaman ng nasasaktan ng tahimik. Sayang, sana ako na lang. Ano bang kulang sa akin? Paano kung hindi ko siya pinakawalan? Hindi niya man lang nakita yung effort ko. At habang inaatake ka ng mga tanong na yan, mas lumalalim ang attachment mo sa isang taong wala na. Amor fati, mahalin ang nangyari kahit masakit. Sabi ni Marcus Aurelius, accept whatever comes to you woven in the pattern of your destiny, for what could more aptly fit your needs. Ibig sabihin, tanggapin mo ang nangyari, hindi dahil masaya ka rito, kundi dahil ito ang totoo. Hindi ako pinili, pero ito ang dapat mangyari. Masakit, pero ito ang magpapalakas sa akin. Hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. At hindi lahat ng hindi mo nakuha ay masama para sa'yo. Control the narrative. Tanungin mo ang sarili mo, anong kwento ang ikukwento ko tungkol dito sa sarili ko? A. Kwento ng lalaking iniwan, ginamit, binaliwala? B. O kwento ng lalaking nagmahal, nagpakatotoo, pero hindi pinilit ang hindi para sa kanya? Stoics own their story. Hindi mo kontrolado ang ending, pero kontrolado mo kung paano mo ito titingnan. Focus on what you can build now. Wala na siya? Ayos lang. May oras ka na ulit para sa personal goals, fitness journey, learning new skills,
Pagbapper o no finger moments. Kapag iniwan ka niya, binigyan ka niya ng puwang para bumuo ng mas matibay na sarili. Journaling at reflection practice. Bago ka matulog, isulat mo. Ano ang natutunan ko sa kanya? Ano ang naibigay ko na totoo? Ano ang susunod kong hakbang bilang isang stoic? Saan ko ilalagay ang energy ko ngayon na hindi na siya? Gamitin mo ang pagsusulat para alalahanin. Ikaw pa rin ang may hawak sa sarili mo. Example, the resentful guy. Pinipilit pa rin makipagbalikan. Nagpo-post ng hugot. Laging galit. Laging malungkot. In denial na tapos na. Umaasa sa closure na hindi dumarating. Resulta, mas lalo siyang nawawala. Walang peace. Walang respeto sa sarili. Example, the stoic guy. Tinanggap ang katotohanan. Hindi nagmakaawa. Nag-focus sa sarili. Tahimik na naghilom. Mas naging malalim ang pagkatao. Resulta, mas nakaka-attract. Mas may dignity. Mas buo kahit wala siya. Practical exercises para sa letting go. Closure letter na hindi mo ipapadala. Isulat ang gusto mong sabihin. Lahat ng sakit, lahat ng sana, lahat ng buti na lang. Pero huwag mong ipadala. Yan ay para sa'yo, para sa closure mo. Silence challenge, 7 days. Walang chat, walang stalk, walang post para sa kanya. Gamitin ang katahimikan para buuin ang katahimikan mo. Reclaim your calendar. Gumawa ng plan para sa next 30 days. Anong habits ang gusto mong buuin? Anong libro ang babasahin mo? Anong skill ang aaralin mo? Kapag busy ka sa growth mo, wala ka ng time para habulin ang hindi para sa'yo. Pili ka. Mananatili ka bang nakatingin sa pintuang isinara na? O sisimulan mong silipin ang mas malawak na mundo sa labas ng rejection? Kung umabot ka sa puntong ito, comment mo sa baba. Hindi ako iniwan, ako ang pinapalaya. I-like mo ang video kung gusto mong maramdaman ulit ang kapayapaan. I-share mo to sa kaibigan mong hindi makalet go. At huwag mong kalimutang mag-subscribe. Salamat sa panonood.